Paano ka pipili kung may dalawang taong magkagusto sa'yo? Siguro sasabihin ng iba, isa nga, wala eh. Dalawa pa kaya? Aray ko. I live my life the way I want to. I'm intense. When I love to. Tiwala ka sa akin. Okay, he is Vic. Mr. Sungit. Kaya ako late nagdrama ka pa kagabi. Nagdrama ka kagabi? Vanna, are you falling in love with two men? Magsisimula itong lahat kay Savannah na nagluluksa matapos nga siyang i-ghost ng boyfriend niyang sa LA. Kaya naman para makaganti, dito nga niya kinuntsaba yung kagrupo nga niya sa thesis na si Vic para tulungan siyang pagsilosin nga yung ex niya. Sa pagkukunwari nila, dito nga may matutuwa pero dito nga rin may masasaktan kung saan habang patagal ng patagal, unti-unti na nga maguguluhan si Savannah sa nararamdaman niya. Na mas pipiliin ba niya yung taong minahal niya kaso bigla nga siyang iniwan or yung taong kinontsaba nga lang niya na meron din palang lihim na pagtingin sa kanya. Title ng movie, Love You So Bad. Honestly, 50-50 ako sa story neto kasi may mga parts na nagandahan naman ako pero may mga parts na napangitan din talaga ako. Wala natin sa nagustuhan ko na akala ko makukornihan ako and makikringehan ako pero effective naman pala talaga silang tatlo and may mga chemistry din naman talaga sila. May mga times dito na kinilig naman ako like yung pinagtanggol nga ni Vic si Bianca sa harap nga ng maraming tao. I don't know, it's cute, not gonna lie ah. Ano nga merong gumawa ng edit dito sa kantang Nandito Ako kasi bagay na bagay doon sa ilang scene sa movie na to eh. Gulat din ako dito sa cameo nga ni Ann Curtis na nakatalikod pa lang siya, yung boses pa lang yung maririnig mo. Sabi ko talaga, ayan ba yung asawa ni Erwan Yusuf? What I like here with the story ay sisimulat sa pool, ang sinusundan talaga natin si Savannah and yung struggles nga niya sa journey niya sa part nga ng buhay niya na to. Isa nga siya sa mga kabataan na naghahanap nga ng pagmamahal at connection nga sa iba't ibang mga tao to the point na hindi na nga niya nakikilala yung sarili niya kaya nga niya nagagaya yung mga taong nakakarelasyon nga niya din. It's a nice ending even though predictable na mas pinili nga niya yung sarili nga niya doon sa dulo and nagkaroon nga ng time jump na naging successful and at peace naman din siya sa future unlike nga nung kabataan niya. Pero lang sana naglagay nga sila ng more details na gusto nga rin niya talagang maging writer or something nga kasi parang biglaan na lang siyang naging writer sa future. Honestly for me, parang ang unnecessary nga nung time jump na sana nga dinare-diretso na nga lang nila doon sa namili na nga lang siya and pinili nga niya yung sarili niya kasi isang small scene lang naman yung time jump na yun eh. Wala na siyang ibang natulong doon sa story. Ko kasi mas magiging okay to leave it a mystery kung tama ba yung naging desisyon niya na hindi nga natin alam kung naging okay din ba siya sa future ganon. Pero yan, that's just me lang naman. I also didn't like din pala how the story tried to give each individual parental issues na parang napasobrahan sa conflict na parang pilit na lang para nga magkabubog lang yung mga characters. Okay lang naman to explore yung struggles nga ng ibang characters pero kasi they don't have enough time to explore and resolve each one nga and so nakakapanggulo nga lang siya doon sa story na dinagdag pa nga nila. Example kay LA na may sakit nga yung nanay niya na honestly, hindi ko magets bakit hindi niya nalang sabihin sa girlfriend niya na may sakit yung nanay niya. Parang there's no reason to hide it naman. Pinakita namang close na close nga sila. So why bother na itago nga yun? Parang may sakit lang ng nanay mo, di ba? Bakit mo itatago? Ko naman na pinaghihiwalay nga sila nung nanay ni Savannah kasi nga nawawala nga siya sa sarili dahil nga sa sobrang stress nga. And valid din naman yung reason ng nanay niya. Kasi ang awkward lang nung ipasok sa story tapos may side issue pa na hindi nga close si Savannah doon nga sa nanay niya kasi kesyo iniwan nga siya doon sa tita niya ganon. Na alam mo yon, it's draining kasi nga it's conflict above conflict above conflict above conflict. Kumbaga parang ang solusyon nila sa isang conflict, dagdagan mo pa na isa pang conflict. Mas nalagyan nga nila ng maayos na sangay or connection nga sa isang main issue lang. Ang ginagawa nila, nagdadagdag nga sila ng mga conflict para nga lang mas lumala yung conflict na at some point, it just becomes too confusing. Para kasing doon kay LA, parang sapat na yung conflict na may sakit yung nanay niya eh. So, alam mo yon, anak pa siya sa kabit ng nanay niya, tapos pinagbubuhatan nga siya ng kamay nung nag-ampun sa kanya na tatay niya na ngayon. Diba? Parang, alam mo yon, parang lahat na ng problema sa mundo binigay sa kanya. Yung parang lahat ng typical na issue sa mga teleserye dito sa Pilipinas, pinasok nila sa kwento dito. Parang overkill lang with all the conflicts na okay naman sana kung may explore or may patutunguhan pero kasi wala naman kasi nga hindi naman din sa kanila nakafocus yung story eh. Sana kung episodic to na iba't ibang episodes, iba't ibang mga characters, baka pwede pa. Pero kung isang 2-hour film,
bawasan naman natin yung mga conflicts kasi hindi naman lahat yan masusolusyonan eh. With Vic, na enough na nga sa character niya yung mahilig lang talaga siyang mag-aral and ayun nga yung magiging conflict nga niya with Savannah na mahilig nga mag-party. O diba? Enough and okay na yun. Enough na yun eh. Tapos, dinagdagan pa nila siya ng conflict na pinipressure and kinokontrol nga siya ng nanay niya masyado. And okay naman sana yun. Okay naman yung ganong conflict. Pero kasi, there's not enough time to explore it nga. Ko na lahat ng tao may kanya-kanyang bubog, pero in a 2-hour film, hindi mo pwedeng i-explore and ipasok lahat yon kasi nga, your film would just be all over the place kung ganon. And kay Vic, imbis na maging maganda nga yung moment nila ng nanay niya, na kinumpronta nga niya, hindi lang siya nag-work for me kasi nga, ang role lang niya and hindi nga siya natahinang maayos nga sa story. It's a great moment for his character na nag-stand up na nga siya para sa sarili niya, pero kasi, it doesn't work kasi patsi-patsi mo lang pinapakita yung plot na yun eh. It's too comedic na sobrang bastos nung nanay tapos somehow in that one moment or one scene, naging mahinahon tapos naintindihan na siya ganon and mati na sila. Like what? Dali lang na-resolve. Ayun, marami lang talagang parts nga ng story lalo na nga doon sa mga characters na sobrang unnecessary. Literal na mapapakamot ka nga ng ulo kasi nga wala namang ambag sa storyline yung mga dinadagdag nila eh. Nga nag-stick na nga lang sila doon sa main story, hindi nga nila in-overcomplicate, nagbawas ng bubog sa mga characters and sana mas naging tighter nga lang yung story. It's a nice ending na napinili nga niya yung sarili niya. Pero it's not a good ending sa overall na pinakita or kinuwento nga nila. So yun, again, ang title ng film I Love You So Bad and ang torta rating ko for this ay 5 or 5.5 out of 10.